Alam mo ba ang aking asawa siya lang ang gumagawa ng aming arnibal. Knock-knock! Taho po! Ako si Miriam, naimbitahan ng Smart Parenting para ikwento sa inyo kung paano kami kumikita ng 15,000 a month sa pagtataho. Sa totoo lang, yun ang talagang bread and butter namin. Ang naging problema lang nung pandemic, domino effect kasi yan eh. Yung mga kliyente namin, humina din ang negosyo. So, ang hina ng negosyo nila, nakikiusap sila sa amin na yung collections namin, maaantala. So, dahil maaantala yung bigay ng collections, yung retainers namin, yun ang naging dahilan. Kaya nag-isip ako ng ibang negosyo para makatulong sa asawa. Kasi 'di ba nasa lockdown period tayo eh. Wala kang mabibilan, walang naglalakong taho sa labas. Mabuti na lang meron recipe yung nanay ko ng taho. Pero yung recipe to, pang ano lang talaga, pang bahay-bahay lang. From scratch, nag-isip ako, bakit hindi ko kaya ito negosyohin? Kasi pumatok sa mga anak ko eh. Pumatok din sa mga pamangking ko. So sabi ko, sige na, gagawin ko to. Sinubukan ko bumili lang ng soybeans tubig at saka yung coagulant niya. Nung nakita ko, trial and error, siyempre maraming naaaksaya, so nag-increase siya. So masasabi ko, ang talagang kailangan mo pag nag-start ka ng gantong negosyo, at least 5,000 makakaumpisa ka. Pagdating sa orders, hindi ako nawawalan ng araw. Pero every morning meron ako. Kaya yun yung nag-boost sa akin. Gawin natin to outside na ng village. Hindi ako masyadong techie, nagpatulong ako sa mga anak ko. So sabi nila, Mami, ganito, simulan mo sa Facebook. I-introduce namin yung taho po in a bucket. Within a period of a month, nakakaubos kami ng 40 buckets a month. Ang challenging sa amin yung delivery. Kasi hindi madali na i-deliver ang taho. Nadudurog yung taho namin. So, nahihiya kami na hindi namin palitan. Pinapalitan namin yon na hindi na namin charge. Kasi gusto namin yung aming pangalan at ang aming mapanatili namin okay sa market. Na-overcome naman namin yon kasi nakahanap din kami ng mga riders. Maingat nilang dinideliver yung aming taho. Talagang marami munang maaksaya bago mo ma-perfect ang isang produkto. Pangalawa, yung supplies. Nagkakaroon din kami ng problema, pero meron na kami mga supplier ng bucket. Naging aral sa amin na ako mismo ang kukuha nung mga buckets doon mismo sa supplier. Yung panganay kong anak, tourism graduate apektado siya ng pandemic. So sabi niya, Mommy, tutulungan na lang kita sa pag-boom ng business na to. By God's grace, binigyan naman siya ng talino at ng lakas din para makatulong sa akin. Alam mo ba ang aking asawa siya lang ang gumagawa ng aming arnibal, ng aming classic arnibal. Yung aking bunsong anak, tumutulong naman siya sa paglalagay ng stickers sa aming bucket. Talagang tulong-tulong kami sa pamilya eh. Pinakamagandang nangyari naging close lalo kami ng aming pamilya. Gusto ko kasi karamihan ng mga kabataan ngayon, hindi na siya nanganganupo. Sabi ko sa anak ko, lagyan natin ng values, lagyan natin ng taho po. Para yung mga bata, kahit man lang dun sa, Mami, bibili akong taho po. Mga nupo sila.
Nag-umpisa yan nung sabi ko, ang daming may nagre-request sa amin ng strawberry ng Baguio. Sige, gawin natin yung strawberry taho ng Baguio. Pangalawa, dahil mahilig kami sa kape. Kung kaya ang taho e may kape at ang kape e may taho, ano kaya kalalabasan nun? Yung ube taho. Kasi marami na ring nagre-request sa amin na, Ma'am, ba't di nyo subukan yung ube taho naman? Ang hindi ko makakalimutang feedback ay yung paulit-ulit na sinasabi nilang masarap yung taho. Bumabalik daw yung memories nila nung sila ay bata pa. Nakakataba ng puso yun kasi ibang dating nun sa akin, nostalgic. Ang mga paborito kong nakatikim na ng aming taho, walang iba kundi si Ate Shawi. Yan. Idol ko kasi talaga yon. Hi, Miriam de Guzman. Thank you so much sa taho. Grabe. Kakainin ko na ngayon. Medyo sick ako since Sabado. So, natutuwa ko yung cravings ko na satisfy. Thank you, my awesome love. God bless you, Miriam. Thank you again so much. Huwag kayong matakot na sumubok magnegosyo. Meron kang hangaring mapabuti yung pamilya mo, no, makatulong sa pamilya mo. Medyo mahirap sa simula kasi ang tawag nga sa amin mompreneur. Dahil we have to take care of our kids and we have to take care of our business. Mahirap siya pero kailangan ng unang-una, balansehin natin. Pag nagnenegosyo ka, focus sa pagiging negosyante. Ilagay mo naman yung oras mo sa pagiging mommy. Tatag ng loob. May mga challenges, hindi naman maiiwasan yan eh. Kailangan lang tatag ng loob, determinasyon, una-una. Kailangan mahal natin yung ating ginagawa. Napaka-importante na mahal, may passion ka sa iyong ginagawa, sa iyong trabaho. Walang makapagpipigil sa improvement eh. Pag meron kang pagmamahal at passion, maghahanap ka ng improvement. Kita-kita tayo sa Smart Parenting Your Village. Thank you,